before, nung alam ko, nag-aaral ako, before ako pumasok, pag may exam, dadaan ako dito, magdadasal to ask for guidance. And ayun naman, masasabi ko na nalalampasan ko naman siya. And maybe because of Nazareno, because of my faith din. Si Poong Nazareno ang aking sumbungan. Kung meron akong mga pangyayari sa buhay na hindi masyadong maganda, siya ang aking takbuhan. Isang pamana na dapat nating mahalin at pakaingatan sapagkat ang nagbigay ay walang iba kundi ang ating mahal na Poong Nazareno. Ito ay kinomisyon o ang unang nagpagawa ay si Marcelo Vicente. Nung pre-World War II, nakalagay po siya sa simbahan, pero nung nasunog po yung simbahan, nasunog po ang poon, pero na-save yung mukha niya. So, ang ginawa po ni Lolo Marcelo, nagpagawa ho ng bagong poon, pero na-retain po ang original na mukha. Naging minana na namin. So parang it's become part of our lifestyle. Sorry, not lifestyle, yung buhay namin, no? Kasi lumaki kaming kasama ang Poong Nazareno. Yes. So hindi na kailangan na i-instill. Correct. Automatic na habang lumalaki kami, nagiging bahagi na ng paglaki namin ang debosyon at pag-aalaga sa poon. Parang kung yung iba, di ba, pagka Holy Week, napupunta sa beach, nagbabakasyon, pero for us as a family, parang eto na. Dito kami. Dito na kami, di ba? Dito Parang kami. dito na yung bakasyon namin. So, participating nga dun sa Holy Week na procession, taking care of Nazareno. So, parang ganun na yung schedule namin during Holy Week eh. Ang unang may-ari, Marcelo Vicente. After Marcelo is Gerardo Vicente. After Gerardo, Tia Mendeng, Lola Imelda, Lola Mendeng. After Lola Mendeng, siya na. After siya, sumunod na sila. Kaya nang sinabi nila, minana namin ang tungkulin ng isang namamahala. Kasi hindi si Lola Mendeng ang nag-appoint sa akin. Dahil actually, hindi naman ako kabilang talaga sa mga dapat sana'y nagmana. Ngunit ako ay natuwa i-appoint ni Lola Mendeng. Kasi si Lola Mendeng, siya yung kasalukuyang noon na in charge. In church. Oo. Punong abala. Oo, punong. At ako ay nagulat, bagamat natuwa na ako ang in-appoint. Samantalang, sabi ko, ang dami na, sa loob-loob ko, ang dami namang pwede niyang ma-appoint. Sa akin ibinigay at itinuring ko mula noon na isang malaking kaligayahan ang mag-alaga sa Poong Nazareno. Hanggang sa ngayon, ang pamamahala ay hindi naman nasosolo kahit kailan sapagkat nariyan ang mga masisipag na alalay ng Poong Nazareno, mga deboto niya. Sila ay mga katulong ko din bagamat nasa akin ang responsibilidad. Hindi ko naman ito nagagampalang mag-isa. Si Poong Nazareno ang aking sumbungan. Kung meron akong mga pangyayari sa buhay na hindi masyadong maganda, siya ang aking takbuhan. Sa kanya ako nagsusumbong. Kung ano yung hindi ko masabi siguro dun sa aking kinagagalitan, si Poong Nazareno na lang ang aking tinatawagan. At himala siguro din pagka lumuluag ang aking dibdib at napapawi na kung ano man ang aking sama ng loob.
Yan si Poong Nazareno. Very old na yung ancestral home namin before, no? Probably kung ilang taon na si Nazareno, ganun na rin kung katagal. So, yung lola namin, sinasabi, tumagal yung bahay na yon against kidlat, bagyo, and even na yung World War, yung gera, na-sustain yung bahay dahil doon nakahouse si Poong Nazareno. So, naniniwala kami na si Poong Nazareno ang nagiging proteksyon ng aming pamilya. For nung alam ko, nag-aaral ako, before ako pumasok, pag may exam, dadaan ako dito, magdadasal to ask for guidance. And ayun naman, masasabi ko na nalalampasan ko naman siya. And maybe because of Nazareno, because of my faith din. Then even nung nagre-review ako for board exam wala talagang day or time na hindi ako dadaan talaga sa kanya to pray. And then nga, parang ask for guidance. So I think, yun na rin, parang siya na rin talaga yung naging guide ko pag may mga pinagdadaanan ako. Nakikita natin ngayon kung ano ang itsura ng ating chapel, this chapel. This is the second or third time na pina-repair. Oo. Kasi na-feel namin yung need ng mga tao na pumupunta rito kapag nagbuburol ng kanilang mga patay. Kanya hindi namin pinababayaang hindi gawin kung ano man yung mga nasisira kasi along the way, siyempre may mga nasisirang bahagi. Sa akin, masaya ako, di ba? Especially pag may nakikita ako na maraming tao sa likod niya, Ayan, maraming yeah. namamanata. So, ayun. Since papalapit na nga, medyo nag-iisip na ng mga concept or color for the flowers. So, ayun. And the t-shirt. Ayun, t-shirt. So, Pero buti na lang kasi January pa lang na aayos na yung karo kasi nga sa feast day niya, no? Pinoprosesyon din siya. Ito ay isang pamana. Isang pamana na dapat nating mahalin at pakaingatan sapagkat ang nagbigay ay walang iba kundi ang ating mahal na Poong Nazareno. Kaya yung pag-aalaga sa kanya, never siya naging mabigat sa amin dahil naging parte na siya ng aming buhay.